Nakakalungkot isipin na ang daming aksidente sa lansangan ang naitala lalo na dito sa probinsya ng Aklan. Iba't ibang uri ng mga sasakyan at motorsiklo ang nagbanggaan na wala ng preno, mabilis ang takbo at iba pang mga dahilan na naging rason upang may mga buhay na nawala at may mga pangarap na nawasak. May mga pangyayari na sadyang hindi maiiwasan at ang magagawa na lamang natin ay magbigay ng awareness sa iba kung paano dapat tayo mag-ingat at kung ano ang mga dapat na isalang-alang kapag tayo ay nasa lansangan. Samahan niyo ako upang alamin ang mga kwento ng mga biktima ng aksidente. Ako si RJ Briones at ito ang Kamusta na Aklan. Eksklusibo nating nakapanayam si Police Corporal Leonelyn Artes, Public Information Officer ng Aklan Police Provincial Office, kung saan ayon sa kanya, ang bayan ng Numancia ang may pinakamataas na naitalang aksidente sa lansangan. Maabo rong na i-record hayrong banwa karon it Numancia. Considering nga rong banwat Numancia medyo magapadman na nakaron nga nasakupan nga National Highway. So ruindong nga sa bilog naton karon nga na notice na obserbahan nga rong banwat Numancia rong masami or may maabo karon nga record it mga road accidents or traffic accidents. As of January 2024 to present date naton, February 22, no, we have a total of 54 nga mga traffic accidents no iya karon sa ato nga may probinsya at Akan. Base sa investigasyon ng Aklan Police Provincial Office, napag-alaman na isa sa mga naging rason ng aksidente sa lansangan ay ang mechanical error sa kanilang mga sasakyan. Sa bilog gid karon nga naobserbahan atong karon nga mga kapulisan based on their investigation sa mga traffic accident, hayron daya karon naton nga mechanical error itada karon nga mga sasakyan and nadudugaan man na it control and rong iba hayrong gulpi yamang karon abing pagsulpot no, like kung ga U-turn wa ta gagamit rong anda karon nga mga signal light. So duyon rong mga reasons observations kung haman nagakaroon it disgrasya. Although ring habay naton nga rong aksidente hay anytime pwede imong matabo, but pwede imo ron naton nga ma-prevent kung kita hay nagakandak kita ita daily maintenance sa aton nga mga sasakyan nag-even sa aton karon nga kaugalingon. Nagbigay naman ng mensahe si Police Corporal Leonelyn Artes, Public Information Officer na Aklan Police Provincial Office, sa mga nagmamaneho na mag-ingat. Ang bihapit aton karon nga Aklan na Police Provincial Office under distinct aton karon nga Provincial Director Police Colonel Victorino Iromilus Jr. hay nagapaabot gid imo karon ita pila sa aton karon nga mga kaigmanghuran sa aton karon nga pumuy akanon kapin gid aton karon nga mga nagamanihar at anda ka nagkanyain nga mga bihikulo nga maghagong gid kita. Naabutan namin si Gerald Soliano, 17 taong gulang, taga Unidos Navas, sa labas na kanilang tahanan at nag-aabang sa aming pagdating. Si Gerald ang isa sa mga naging biktima ng aksidente sa lansangan kung saan ay nabuntol siya ng 10-wheeler truck habang naglalakad sa gilid ng lansangan kasama ang kanyang pinsan. May 25 ma'am, haling kami sa simbahan ma'am, gabagtas mo lang kami. Tapos, umamata mo ko sahig nga, mawala rin matabo. Siyempre, waman sa among kuwan ba nakibot lang gani ko basi una ron sa kong unahan ang sarakyan. 10-wheeler mo. Bigla la tayo mga nagpaadto sa amon.
Preno ko na ma'am. Wala na. Okay ma'am, syempre nakibot ako ma'am. Wa mo kasayod nga mo gali tumatabo sa amon. Tapos tung nabanggaan ako, nag-apok ba ako ma'am. Akala na ko ng manamgulang, bukon ni tuod. Tapos nakibot la ako, anay matindog bala ako ma'am. Hindi rin ako katindog. Kaya wala na akong gimpilit, nagsinggit lang dason ako. Pagsinggit pa ako ma'am, may nakakita sa akon. Tapos nagtawag sila tabulan siya, tapos bali may kibahan akong amigon ma'am. Yung mga nagmunot sa akon. Tapos hapit na kami sa ibahay. Pero pag abot ng mga kalibo, mga alas 12 ron. Inabot ng 3 buwan bago tuluyang makarecover si Gerald Soliano sa naturang aksidente. Ay bali mga 3 months ma'am, bago ako nakarecover. Tapos bago ako nakulay sa balay. Tapos ako nalisda na ma'am ang pag-eskwela. Hindi ako ka-eskwela, manakaroon. Siyempre, kung makamit ng may kaya din ma'am. Mag-adtupad to eskwelahan, may pamasahe ma'am. Hindi lisod ang kaya akong obra, iyan lang sa balay. Payo ni Gerald sa mga motorista na huwag magmaneho ng lasing. Ako mapayo na sanda, hindi siya mag-remit ng hilong bala ma'am. Hindi okay lang nakainom ma'am, pero bukod nito asin hilong balay ma'am. Siyempre, nang abuit maapektuhan nga tao. Kasi gabagtas na ikaw, diba? Di may emosyon ang panahon may ma'am. Noong araw na naaksidente si Gerald, ang kanyang ina na si Nanay Gami Baligwat Soliano ay nagluluto at nung mabalitaan nito na naaksidente ang kanyang anak ay hindi niya alam kung ano ang gagawin. Nanaping na naihot ng magurang rami na disgrasya ta kunog tuping na nasa ubos it ng kuangarang kapilya na ton. Ako nun ayo, galito akong isip garaha may ako des dapog. Oh, Diyos ko man ako hindi na ko maintindihan ang akon nga obrahon kun ano. Galito kun ulo sa ana aman. Nag-ayan pa ako ra sa kong tiyohon sa babaw. Hay, imang ho ganit kong tatay. Berang namatay na kong tatay. Hay, bulag ng sakit ka to. Nakunyay, nakita ni mo si Jiro dugto na hugto pat sandaning na nagahulat pat sanda hugto it nagpanata. Hulat imaw sa anda. Hay, buko mainanat iba ba eh. Muran ang natabo sa anda. Pag uli nanda. Nga nagaiwag sanda it ng silpon. Murang lang tanatabo sa anda, ang tingbilir nga nagpon na sa anda. Liko, as ilapit tong kita sa anda. Tapos to, mayan ako to sa kuntiyo. Gin ko na ako to ng cellphone na lang. Nana, di ka lang mabigla, nana. Nasiki ni Gerald, bari, kita na ha? Tuwad patang akon sa kasada, nga hindi ko maintindihan. Gilagas pa na ako ng akon unga nga rang kundiin akon to Jerome buligi makon ako hay naman naran imong manghod sige akon uwang ran saka hugto sa babaw balik roman ako wa gi ko tuyo be nga mamana karan pao din akon Diyos ko man akon iho buligi man kami ay murandan nga nakaabot kami sa kalibo ay Diyos ko sa kamalmal katong akon nga kurog sa akon nervyos grabe ta na pagkaaga baw nandun gawawa kita ko mugto kita ko paano ba na akong iyo paano tama ko niya man ako niya nahugto ko mo sa hospital ko Diyos ko man ako niya sa malmal mga akon nga panawag sa Ginoo na ako na kami. Kumakatok naman si Gerald kasama ang kanyang ina sa mga taong may mabubuting puso na sana'y matulungan sila sa kahit na anong paraan lalo na't hindi na kayang matustusan ang pag-aaral ni Gerald kaya ito tumigil sa pag-aaral. Gusto ko lang bala matawan ako ng prosthetic artificial balangaran ma'am. Wa manabi kami ng gaano gingayaman ma'am. Gusto lang ako para maka-eskwela ako ma'am. Gusto namin ako makasulod ako sa eskwelahan. Mana to, abo masalamat sa inyo tanan. Balik kayo. Kung sino man o dyan nga nakapati at ako nga ginahambal. Kabay pa nga buligan ninyo kami. Ang akon unga nga yan na aksidente ya. Di namin alam kung paano. Kabay dyan kung sino man o dyan nga may kuwan, may prostitute nga sike, liga man ninyo ang akon unga. Mura lang akon ginapangayo sa inyo, depende sa inyo kung ano ning itao sa akon unga.
Nagpasalamat ako sa inyo ay umayan ka mo dyan sa balay. Baabo gid masalamat sa inyo. Paano kung isang araw, tuluyang mawawala sa iyo ang iyong dalawang paa dahil lamang sa aksidente sa kalsada? Paano mo haharapin ang buhay? Paano ka babangon at magsisimula ulit? Isang inspiring na kwento ang ating masasaksihan mula sa ating Lods na si Adrian Romel Martires, taga-Tangalan, aka Inspiring Motor Rider. Katapusan ng Abril taong 2014 ay nangyari ang aksidente na may tuturing na bangungot at nagbabago sa buhay ni Adrian Romel Martires alas 2 na madaling araw habang nagmamaneho ng multicab sa may boundary ng Makato at Tangalan ay doon nangyari ang aksidente. Disaster gito natabo. Nag-drive ako at multicab ako isa pa uli sa Tangalan. Naka-enkwentro ako jeep. Di mga oras sabi nga ma'am, 2 a.m. to 5 mga truck van akong nag-aagi, mga roro trucks. So, I don't know, doon do isa na ako ng mga realization why is it jeep, no? Pamilya ko paro na enkwentro. So, doon mabukot madali ro natabo asin malisod dyan, pero it's a process eh. Mahigit isang oras bago nakuha sa multicab si Adrian Martires, pero dahil sa mabilis na pagdugo ng Red Cross na masilinan siya ng dugo, ay nakasurvive sa naturang bangungot si Adrian. Sobrang sang oras ako bago nabuo sa sudit multicab. Dahil gidaro multicab eh. Pero kinaswerte ang nakon is permi matabi akong safety first gidaro mindset nakon. So naka-seatbelt ako. Agro akong multicab is parang van na nga may lingkuran pa sa likod. May sliding door pa. So itot ako sa likod, pagbangga, itot ako humaboy sa likod akong lawas. Naiwan akong siki. So durog aro siki. Ako may mga gasgas ako ya sa tiyan pero bukod madagom, so okay ta iya tanan. Na-survive ako, it's because of sa dugo, of course, sa Red Cross. Thank you gid sa Philippine Red Cross Aklan chapter, no? Dahil napakadasig gidro kwan pag-abot ako sa St. Jude. Siyempre kapasamat man ako sa first responder ito sa Tangalan, sa ambulansya. Although bukod nga ni ang nga area na to, iyat ako sa Makato. Time si Mayor Jen Fuentes paro mayor. Thank you gid manong Mayor Jen Fuentes. So mga ikampod ko man sandara. True sa ako mga classmate, mga kabapata nga kahampang na kondo driver ambulansya. So sanda ka kondo, dayagid ako dali sa St. Jude. Iya sa St. Jude Hospital da sa Kalibo. Pagkatapos ng aksidente, natanong ni Adrian ang kanyang sarili kung anong buhay ang naghihintay sa kanya matapos ang malagim na nangyari. Pagkabugtaw ko, kita ko ang wow to sike. Naisip ko kung life. What life after this? Anong pa future pa ba ako? Dahil punong-puno ako't pangarap ng klaseng tao. Hindi ko masayran. Do point lang na ako kato is natandaan ko is ginatawan ako Rosario. Dahil man ako akong spiritual foundation is mas very strong. Trusting God with the bottom line of everything. Tigbang masaligan Nag-Rosario ako, isip ko, matimbuhi mo pa ako, Lord. Di na akong pero pangutana, Lord, matimbuhi pa ako. Gusto ko magpahuway, gauyon ako. Huwag ako tsansa Nakon to. Doon at tsantara. Raya, wala akong to. Ako lang tayo sa Rosario. Matsamay nagutik. Matsamay nabatian ako nga magtawag ka psychiatrist para magiyahan imong mga pangutana sa imong sarili kung ano imong future. Hindi naging madali ang naranasang physical recovery ni Adrian kung saan ang dami niyang naranasang mga pagsubok para tuluyang gumaling at bumalik ang kanyang lakas. Wa ako ga-expect mas patindi pa ma'am ra ako ng pag-aagyan sa akong physical recovery. Which is the mental challenge. How could you get out of your house nga manibag-o ri imong community kimo? So gakaon ako 3 kutsara ma'am ginauad ko. Hindi magsugod sa akong gawas. So there goes another problem human. Hindi magmayad ra ako nina nga may operasyon pilang katahiran. Ipakita ko lang agud makita ninyo kung namat mabuhay mahil. So hindi magbayad ra kung hindi ako mag-ideya nga magkaon ako dahil through food do para magbayad ra pila 5 5 gid ka kwan. Yun. So kabahuron ma'am,
na infection para kaya nagmauron gayon tayo sa pihak nga diretso ata. So do di karon best do isa ang mga another challenge to heal my wounds. So sinakon to kay sa akong mami, akong mother, Mami Adi nga, ma'am, I need, siyempre bilang athlete, dati man akong basketball player, varsity ako at basketball sa school. So I know the process it, training. So sinakon to ay paalin ma kon, ma'am, ay kailangan ko magawa. Kailangan ko magpapawis. Kasi I know dapat ay mag-increase imong metabolism sa imong gawas para imong food intake ma-process tanda iti mong gawas, magdugang ro volume iti mong ginakaon. Nakaranas si Adrian ng diskriminasyon mula sa ibang tao pero hindi yun hadlang para hindi siya makabangon. So, una na kong guwa, may nakakita ka kung mag-asawa nga magugang. Naturo ko, dayar makadlok nga. Wala akong na-expecta, pero I know there will be challenges, pero maura tagali ka painful, ka bugat. Ginamba ko mag-asawa, well, paagto ko ito panindahan sanda inasawang printing nga ay kaguoy tamana o nga di body nga pabigat yun ako no ano tara nagupog ko tayo hindi ta mapuslan ra dayo ta kada gataot problema sa nang kabuhi sa nang pamilya mako doon mabatian ko ron ay matsa ginadurog ako tuwa taguha o ako imagine nga matangis ako kasi exercise lang pero masakit eh batyag mo sakit nga mabatian mo process ay mong gawas sa sud do information nga masakit. Sige ako. Pero ako tanong sakit buot kanda. Siguro dahil proseso nga magiging para magiging strong pagid ako. Ako nagsudan ako sa akong isip na gin-challenge ko ang sarili. One day I will prove them wrong. Ginawa ni Adrian ang lahat ng kanyang makakaya upang tuluyang gumaling sa tulong na rin ng Panginoong Hesus. Kita ko simbahan. Lord, dato kagali. Maabot o pilang Domingo, i-ay ka na ako in 3 weeks, makaagtog gid ako kimo. Dahil hindi ako katabok ito, dahil may kanaw eh. Hindi pa ako kantigo magbalansi it will chair. Basi pag tumanga, bumalis ka, kung ano matugpa ba kakon, nga bukot manami, matabok kakon. So, after 2 weeks, na-cross ko rin yung kanay nga ron, nakaabot yun ako sa munisipyo, ay haron yun na yung simbahan eh. Bumalik ako na eh. Hindi na ako mag-disidirekto. So, after 2 days, umabot yun ako simbahan. Tumangis ako sa kalipay, kita ko do cross, kita ko si Jesus sa altar. Ang adi ako. Thank you, Lord. May maabot yun ako. Sa kabila nito, madami ang tumulong at sumuporta kay Adrian. Isa na nga dito ang Rotary Club of Metro Calibo na nagbigay ng prosthetic artificial leg. Nagapit kami kay Sir Ricky sa Rotary Metro Calibo para sa prosthetic legs, which is nag-promise sanda nga gintawan ako assurance hato human nagdugang human it pag-asa. Isa nga pagid shout out pagid na akong kay Tito Nico Fuentes, imoro una gid akong prosthetic leg nga nag-sponsor, nakita na nako. So, daywat abi ma'am, bugat taray. Daywat kasiki. So, pila tayo cost isang kasiki abi ngara. So, abong nag-pledge, nag-support gid all the way. No, kaya maabot akong pasalamatan gid mga idol. Din nagtawag gid ako basko gid buot. After 6 months, November 10, hindi ko malipatan di yung pizza nga ron dahil do yun the first time ko nagsuksok at siki ag nagtindog at akot-akon. Nagbigay ng mensahe si Adrian sa mga taong may pinagdadaanan ngayon at sa mga motorista na kailangang mag-ingat sa pagmamaneho. Kung ikaw ga-suffer makara, tay kusang ka sa gaisano nga may gusto magumpat kung gatanaw ka man kara sir, what ibang makabulig kimo kundi ikaw ron. So be positive. Kung gatanaw ka mat YouTube o Facebook o sa social media platform, pili ang mga positibo nga mga tagan-awon nga mga videos nga mag-contribute kay mat isog. Ag magtaw kay mat idea, paalin nimo ibangon nimo sarili. Pangaywa is the learnings is big no, don't drink if you drive. You know what? Ano ro learnings di kara? Kung heartbroken ka, ayot drive it motor. Ayot drive it sakyan. So, if you're depressed, ayaw it drive, gid ayaw. So, sobra ka bang malipay, ayaw man it drive, delikado. Dahil imong emosyon ito eh. So, dapat abihe sa pag-drive it sa yakyan o motor, dapat ay focus ka
You have to think, do iba mga tao nga gagamit it karsada, dahil buko niya kita gagamit it karsada eh. Abo man may pamilya man tantaron. So, kung kita ga-drive is, dapat ay presence of mind, focus, wa kita dapat gaisip it mga problema nga ga-drive kita. Gaoy, ag inom, para sa ako natabo, dapat hindi ka mag-drive. Ingatan ninyo yung sarili, rail, abong mga mahal natin sa buhay gahugat sa atong panimagay, atong mga ginikanan nga nagagasto katot pagpatuon. Isipon ninyo ro palangga katon. Basta isipon nyo ginhambagan kamo, hay bukong gamot palangga kamo kung ginhambagan kamo. Dahil kung bukon gamot palangga, wasan na nahakat, pabayan kamo karon. Pinasalamatan din ni Adrian ang lahat ng mga taong tumulong at sumuporta sa kanya. Una, pasalamatan ako siyempre Rotary Club of Metro Calibo, kay Ma'am Megs Lan, at kay Sir Ricky Molo, sa Physician for Peace of the Philippines, of course, sa Rotary of Forbes Park, of course, kay Sir Ed Escano, kay sa bilog nga The Movers, siyempre sa akong mga pamilya, no, mga igsuon diha sa Cagayan de Oro City. So, sa Bloodline, sa Las Primas, sa Los Primos, mga tiya o tiyo, sa mga riders nga nagasupport, I give all the credit to the Lord. Kasi without my faith, wa man ako. Dahil mauron ka ako napapag-un. Ako, siyempre sa akong mga igbanghod, kay Jack, Sunshine, akong bayaw, kay Dennis, sa sobrang suporta sa akong ginikanan, kay Mami Adi, kay Daddy Buddy, thank you po. Sa grabing suporta at pagpalangga. Abo pa akong gusto i-mention, pero kung ikaw nang kapamantaw kara, abugin salamat sa imong mga pagpangadi sa BCBP, Prayer Warriors. Thank you po. May tuturing na bangungot para kay Ver Jasper Padasas, taga Altaras, ang nangyaring aksidente sa kanya noong July 8, 2018, alas 6 ng gabi, kung saan sa isang iglap lang ay nawala lahat ng kanyang pangarap. Sa isang iglap lang nawala lahat ng pangarap mo. Gabi-gabi po ako umiyak noon. Hindi ko po alam yung gagawin ko. Papunta po ako sana dito sa bayan ng Altabas. May nakasalubong po ako na motorista din na lasing. Hindi ko po anticipate na papunta siya sa direction ko. Parang nag-overshoot po siya. Then huli ko na po siya naiwasan. Doon po nasa pool niya po yung left side ko. Tumilapon po ako noon. Patatayo na po sana ako. Bigla po ako nautbala sa kala ko sa impact lang talaga ng banggaan. And pagtingin ko po sa pako, putol na po talaga siya. Parang kinat po siya ng... Hindi ko po alam kung anong bagay yung tumama doon. As in, putol po talaga, and agad-agad po dinala po ako dito sa Altabas District Hospital no, para bigyan ng paunang lunas. 4 na beses inoperahan si Ver Jasper Padasas upang sa ganon ay tuluyan siyang gumaling. 4 na beses po ako na-operahan. Unang-una po dinala po ako sa St. Gabriel Hospital kasi right away refer po agad ako sa St. Gab noon. Kasi pag hindi po agad na-operahan, ma'am, is may possibility na putulin po yung pako. Thankful naman po ako na sobrang hands-on naman po yung mga doktor dito sa Aklan. Nagawan po ng paraan. Then transfer po ako nun sa Iloilo. Doon po ako nagpa-recover talaga ng pako. Nabalik po yung pako. Nung unang stage ko kasi, parang experimental lang siya kung maibabalik talaga. Yung nagka-infection, tapos dinala namin sa Iloilo. Doon talaga sa Iloilo na naka-recover talaga ako doon. Nagbigay ng advice si Ver Jasper sa publiko, lalo na sa mga riders. 100% lang talaga yung trust mo kay God. Hindi ka niya pababayaan. Sabi nga ni Lord sa movie na Rewind, kung tutuparin ko lahat, wala kang matututunan. And in life, in reality, wala talagang rewind. Kaya your action is on you. Sa mga riders out there, hinahinay lang sa pagpiga ng throttle, baka maiwan mo yung guardian angel mo. That's it. Ngayong
dumadami ang aksidente sa lansangan, ang Land Transportation Office ay patuloy na nagpapaalala sa mga motorsiklo na mag-ingat sa pagmamaneho. Ga-drive kita, magdahan gid kita, magsunod kita sa batas trapiko. Siyempre, pagdisiplina gid sa aton nga sarili kun amat matuod hay gadahan nga ni mana kita, pero ro iba man hay wa gadahan kaya kun amat ay di kaon ng mga disgrasya. So para maiwasan gid naton karon hay kung ro iba hay gusto unay paunahan lang. Paunahan lang sanda, siyempre ikaw matangol wa ka matinggadali. So siguro ay doin do amon nga ginapaabot iya, magdahan yang kita permit, tandaan naton nga ro disgrasya nga ron ay anytime may pwede o na disgrasya o disgrasya bing huwag panuktok nga hinaga, sige hinaga disgrasyahon kita sangkiri ang naton nga saga o nagot raido disgrasya. Dagdag pa ni Raul Ruan na nalulungkot sila sa mga balita tungkol sa aksidente sa lansangan. Subuan man kita simpre kung may mga kagatabo nga makara dahil simpre taga-aklan kita tanan. So, roaton yang gilang mahambay kara sa mga aksidente nga rahay para malikawan naton kung taraya nga ra ng mga aksidente ay disiplina gid siguro aton nga piralon para malikawan gid naton ro mga disgrasya ra kung hindi man ay mabuhinan lang gid agod matawhay man do aton nga pag sinagayo ya sa aton nga probinsya Aklan. Nakakadurog ng puso sa tuwing may maririnig tayong balita tungkol sa aksidente sa kalsada. Kaya sana ay makatulong sa ating lahat ang mga naipamahaging impormasyon at magsilbing inspirasyon ang kwento ng mga biktima ng aksidente. At sa mga motorista, palaging mag-ingat para maiwasan ang bangungot sa lansangan.